Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ang Bayan, Abril 7, 2026, magkaisa at labanan ng gerang agresyon ng US sa Iran. Mga pagdiriwang sa ika-27 taong anibersaryo ng BHB. Manipuladong merkado, patong-patong nakita. Muling pag-antala sa halalan sa BARM, pagsabotahe sa prosesong pangkapayapaan. Dagok ng mataas na presyo ng langis sa panahon ng tagtuyot sa Cagayan Valley. Pakikipagkapit-bisig sa mamayan ng Indian at Adivasi. Internasyonalismo at ang matatag na paninindigan ng mamayang Cuban. 5 aksyong militar ng BHB Southwest Negros. 2 bagong balangay ng compatriots itinatag. 100 miyembro ng lab nagtipon. Kumperensya sa politika idinaos ng KM Tadaco. PKM sa mga magsasaka magkaisa at kumilos. Militarisasyon sa Masbate umiigting. Nuclear reactor sa UP Diliman kinundena. 2 pinatay, 6 iligal na inaresto ng pulis at militar. Mga migranteng Pilipino sa Europe at US lumahok sa rally kontra pasismo. Kalbaryo ng mamamayan isinagawa noong Semana Santa. Katutubong Palawan, nagtayo ng barikada kontra mina. Sa isyu ng Ang Bayan, Abril 7, 2026. Editorial, magkaisa at labanan ng gerang agresyon ng US sa Iran. Lampas 1 buwan na ang walang habas na pumbobomba ng imperialismong US at Zionistang Estado ng Israel laban sa Iran. Bigo ang hibang na pasistang kriminal na si Donald Trump, presidente ng US, sa deklaradong layuning pahuluhurin ang Iran at isuko ang kanyang yamang langis sa kontrol ng imperialismong US. Mahigit 16,000 bomba na ang inihulog ng US at Israel sa Iran. Inasinta nito ang infrastrukturang militar ng Iran, subalit pinuntirya rin ng mga gusaling panggobyerno at pangkomersyo, mga bahayan, mga paaralan at universidad, ospital, laboratorio, mga tulay, pabrika, plantang pang-enerhiya at nuklear, pasilidad pantubig, pangkasaysayang lugar at iba pang infrastrukturang sibilyan. Higit 2,400 Iranian na ang napatay, kabilang ang daan-daang mga bata at sobra sa 25,000 ang sugatan. Nasa 3 milyon na ang nataboy sa kanilang paninirahan. Mahigpit na nilalabanan ng bansang Iran ang walang lubay na agresyong militar ng US at Israel. Sa kabila ng tinamong malawak na pinsala, ang Iran ay patuloy na nakapagpapabagsak ng mga modernong eroplanong pandigma ng US at nakapagpapalipad ng mga missile at drone na tumatama sa mga pasilidad at gusali sa Israel, pati na sa mga base militar ng US at tanggapan ng mga kumpanyang Amerikano sa Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at UAE. Hinahawakan nito ang Strait of Hormuz, estratehikong kipot kung saan dumadaloy ang 20% ng kabuuang kalakalan sa langis upang ipitin ang pandaigdigang ekonomiya at gayoy idiin ang US at Israel na wakasan na ang panggigera laban sa Iran. Sa pagtatangging yumuko at sumuko, binibigo ng bansang Iran ang pakay ng imperialismong US na mamayagpag sa Middle East. Hindi nakuha ni Trump ang suporta ng mga kaalyadong bansa sa NATO. Labis ngayong nahihiwalay ang US at Israel sa buong daigdig. Lalong lumalalim ang sigalot sa hanay ng mga imperialista. Nagkakamal ng dambuhalang tubo ang oligarkiya sa pinansya at mga monopolyo kapitalista sa gera. Sa pagsuhay sa bentahan ng armas ng industriyang militar, spekulasyon at pagsirit sa presyo ng langis at pagpapalakas ng dolyar. Malawak na krisis at paghihirap ang dulot nito sa mamamayan sa buong mundo. Maging sa loob ng US, tumitindig ang mamamayang Amerikano laban sa gerang agresyon sa Iran. Kumakailan, humugos sa lansangan ang mahigit 8 milyong nagtatakwil kay Trump. Sunod-sunod ang pinatalsik ni Trump ng mga general ng militar na ang iba'y sinasabing hindi sang-ayon sa pananalakay sa Iran. Lalong nahihibang ang pasistang si Trump. Sa harap ng kabiguang payukuin ng Iran at ipataw ang kanyang pasya, bumaling si Trump sa bulgar na pananalita at pagbabanta na pauulan na ng bomba ang Iran at pasasabugin ang mga tulay at mga plantang pang-enerhiya, mga hakbanging tahasang krimen sa sangkatauhan. Sa harap ng pagwawasiwas ng imperialismong US sa kanyang brutal na puwersang militar na lumalapastangan sa pambansang kasarilan ng Iran at bago nito ng Venezuela, pati na ng Cuba, Palestine at iba pang mga bansa, dapat manindigan at kumilos ang buong sambayan ng Pilipino laban sa imperialistang panggigera ng US na yumuyurak sa karapatan ng mga bansang nanggigiit ng kalayaan mula sa imperialistang dominasyon at kontrol. Dapat buklurin ang pinakamalapad na hanay ng sambayanan laban sa imperialistang panggigera ng US. Dapat ilantad ang mga kasinungalingan at disinformasyong ipinakakalat ng imperialismong US at ng puppet na rehimeng Marcos. Dapat ubuskayang tatikusin ng sambayanang Pilipino ang imperialismong US at Zionistang Estado ng Israel sa paglapastangan sa soberanya ng mga bansang nagsasarili at ang pagkakamkam sa yamang langis ng Iran. Dapat suportahan at makipagkaisa sa mamamayan ng Iran
sa kanilang paglaban sa agresyong militar ng imperialismong US. Papanagutin ang pasistang hibang na si Trump at ang kanyang mga opisyal sa kanilang mga krimen sa sangkatauhan kaugnay ng walang habas na pambobombang pumuntirya sa mga sibilyan. Dapat kasabay ng batikusin ng sambayanang Pilipino ang Zionistang Estado ng Israel sa pambobomba at pagsalakay ng mga tropa nito sa Lebanon at ang persahang pagpapalaya sa 1 milyong Lebanese sa kanilang tirahan at lupa at ang patuloy na pambobomba sa Gaza Strip sa kabila ng pag-iral ng ceasefire. Batikusin ng imperialismong US at labanan ang tuloy-tuloy nitong paghahanda at pag-udyok ng gera. Walang awat ngayon ng US sa pagpapalaki ng presensyang militar nito sa Asia Pacific kasabay ng pagigipit at panguupat ng sigalot sa China, kasapakat ang Japan at iba pang bansa. Ginagamit ng US ang mga base militar nito sa Pilipinas, Japan at South Korea para pumwesto at palakasin ang presensya sa karagatan sa palibot ng China. Tuloy-tuloy na binubuhusan ni Trump ng pondo ang militar. Mula $1 trilyong, planong itaas ang budget nito tungo sa $1.2 trilyong sa susunod na taon. Ang pakikiisa ng sambayanang Pilipino sa paglaban sa imperialistang panggigera ng US sa Iran, Venezuela at iba pang bansa ay laban din para sa pambansang kasarinlan at kaligtasan ng Pilipinas. Dapat batikusin ng sambayanang Pilipino ang puppet na rehimeng Marcos sa pagtanggi nitong kondanahin ang panggigera ng US at Zionistang Estado ng Israel sa Iran. Katulad kung paanong ginamit ng US ang mga base militar sa iba't ibang bansa sa Middle East para ilunsad ang pananalakay sa Iran, tiyak na gagamitin din ng US ang mga base militar nito sa Pilipinas para isagawa ang panghihimasok at agresyong militar sa Asia Pacific sa hinaharap. Sa gayon, dapat palakasin ang sigaw para lansagin ang mga base at mga sekretong pasilidad militar ng US bansa. Tutulan ng permanenteng presensya ng libo-libong tropang Amerikano ang paglagak sa Pilipinas sa mga missile at iba pang sandata, planong itayong paggawaan ng armas at iba pa. Dapat puspusang labanan ang planong isagawang balikatan war exercises simula ngayong Abril, na pawang nakatuon sa pagpapakitang gilas ng US laban sa China. Sa harap ng lumalalim na krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, tiyak na sisiglab ang mas maraming armadong sigalot sa mga darating pang panahon. Napakahigpit kung gayon na mabuo ang pandaigdigang anti-imperialistang pagkakaisa ng mga mamamayan para labanan ang imperialistang panggigera ng US at isulong ang mga revolusyonaryong pakikibaka para sa pabansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo. Sa piling ng masa, ipinagdiwang ng BHB ang ika-57 taong anibersaryo nito. Sa mga talakayan, produksyon at munting pagtitipon, kasama ang masang magsasaka sa kanayunan. Ginunitahan ng BHB ang ika-57 taong anibersaryo nito noong Marso 29. Ipinagdiwang ng pulang hukbo ang nakamit nitong mga tagumpay sa nagdaang taon, habang matamang humahalaw ng mga aral mula sa dinanas ng mga kapaitan. Sa araw ding iyon, pinamalas ng BHP ang kakayahang ipagtanggol ang sarili nang salakayan ng 68th Infantry Battalion ang unit nito sa Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro. Napatay sa labanan ng opisyal militar na si Captain Dean Buen Oyando habang nasugatan ng 2 iba pa. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas at gabay ng kilosang pagwawasto, patuloy na binibigo ng BHB ang walang habas na pasistang paninibasib ng rehimeng US Marcos laban sa hukbong bayan at sa mamamayang lumalaban sa kanayunan at kalunsuran. Mula nang ilunsad ang kilosang pagwawasto, mas lamang ang naging mga positibong karanasan sa revolusyonaryong armadong pakikibaka kaysa negatibo. Sa gabay ng partido at sa harap ng lalong dustang kalagayan ng bayan, lalong tumibay at tumaas ang revolusyonaryong diwa at kapasyahan ng mga pulang mandirigma ng BHB na ipaglaban at ipagtanggol ang masang api at pinagsasamantalahan. Bunga nito, nasaksihan sa nagdaang taon ang paparaming mga kabataan, kapwa sa kanayunan at kalunsuran na tumutugon sa panawagan na sumuporta at sumapi sa hukbong bayan. Tuloy-tuloy itong nagdadagdagan ng bagong dugo na nagbibigay ng bagong sigla sa pagsulong ng armadong pakikibaka. Panibagong pagsisikap rin ng BHB ang muling paglalabas sa pahayagang Pulang Bandila. Una lumabas ang pahayagan noong 1975 at ilang dekadang natigil. Muli itong inilalathala ng pambansang komand sa operasyon sa pamamagitan ng kawanihang pampolitika nito. Ayon sa hukbo, ang paglalabas ng pahayagan ay kaakibat ng determinadong pagsusulong ng armadong revolusyon na ambag nito sa tungkuling ibagsak ang puppet at pasistang rehimeng US Marcos. Buong tiwala at suporta sa BHP. Mula sa kabundukan, kapatagan, syudad,
pambansang kabisera hanggang ibayong dagat. Ipinahayag ng National Democratic Front o NDF at mga alyadong organisasyon nito ang malugod na pagbati sa mga minamahal na pulang commander at mandirigma ng BHB. Nagsagawa sila ng mga marcha, pagtitipon, talakayan at Operasyon Dikit, Operasyon Pinta sa Metro Manila, Cordillera, sa Pampanga, Southern Tagalog, Bicol at sa Cebu. Tampok sa mga ito ang dalawang marcha ng mga revolusyonaryong grupo sa Maynila. Mayroon ding mga aktibidad sa Australia, Hong Kong, Netherlands, New Zealand at US. Parati kaming handang magparami at magkonsolida ng aming mga organisasyon para sa armadong pakikibaka at mag-ambag ng mas maraming pulang commander at mandirigma sa hukbong bayan. Pahayag ni Elias T. Pasupil, pangkalahatang kalihim ng NDF. Idineklara ng pambansang katipunan ng mga magbubukid ang walang maliw na tiwala at suporta nito sa hukbong bayan at ang panatang magsisikap na tumuwang sa hukbo sa pagpapalapad ng rebolusyong kilusang pagbubukid sa mga larangang gerilya. Higit ring magsisikap ang Revolutionary Council of Trade Unions para magsilbing balon ng laksa-laksang bilang ng mga revolusyonaryong manggagawa na mamumuno sa digmang bayan. Tinanggap ng kabataang makabayan ang hamon na magsilbing tagapaghatid ng bagong dugo at sigla sa BHB. Handa silang bagtasin ang matagal at masalimuot na landas upang isulong ang digmang bayan. Buong-buo ang pinahayag na suporta ng NDF Metro Manila sa BHB. Mula sa pambansang kabisera, nagsisikap ang grupo para organisahin ang mga manggagawa, maralita at kabataan para tumungo sa kanayunan. Nagpaabot din ng pagbati sa anibersaryo ng BHB ang iba pang alyado ng NDF kabilang ang artista at manunulat ng sambayanan, Christians for National Liberation, Compatriots, Cordillera People's Democratic Front, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Liga ng Agham para sa Bayan, at Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Nagpugay din sa hukbong bayan ang Friends of the Filipino People and Struggle at mga balangay nito sa buong mundo. Ilang dayuhang partido at organisasyon mula sa Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Ireland at Ukraine ang bumati sa anibersaryo ng BHB. Manipuladong merkado, patong-patong nakita. Lagpas isang buwan sa gerang agresyon ng US sa Iran, mataas pa rin ang mga presyo ng petrolyo sa international at lokal na pamilihan. Ito ay sa kabila ng bahagyang pagduwag ng Iran sa pagdaan sa Strait of Hormuz ng mga oil tanker na patungo sa mga bansang di kaaway, gayon din ang pagluwang sa sanksyon sa langis mula sa Russia. Tuloy-tuloy na tumaas ang presyo ng krudong langis hanggang 60% mula nang unang bombahin ng US ang Iran. Dulot na ito pangunahin sa espekulasyon ng mga kumpanya sa pinansa sa pamilihan kung saan kinakalakal ang supply sa hinaharap, tinatawag na futures. Noong Abril 2, nasa $109 kada bariles ang presyo ng krudong langis sa pamilihan, mula sa $65 hanggang $70 kada bariles bago ang Pebrero 28. Ayon sa isang pag-aaral, ang gasto sa produksyon ng isang bariles ng langis ay nasa $42 kada bariles lamang, habang $16 naman ang royalty o buwis na sinisingil ng mga producer ng langis. Ibig sabihin, tumatabo ng $72 kada bariles na tubo ang espekulador at mga kumpanya ng langis noong pumalo sa $130 kada bariles ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Ang mayor ng mga espekulador sa pamilya ay sila ring namumuhunan sa monopolyong kumpanya ng langis sa buong mundo. Lilimang kumpanya, ExxonMobil, Chevron, BP o British Petroleum, Shell, at Total, ang may monopolyo sa pagpipresyo ng pandaigdigang supply ng langis. Sa Pilipinas, pinalala ang monopolyo ang pagpipresyo sa pagpapatong ng kumpanya ng langis ng replacement cost o dagdag na presyo sa langis na binili bago ang gera para saklawin di umano ang dagdag na presyo sa bibilihing langis sa hinaharap. Noong unang linggo ng Marso kung saan tumaas ng 25 hanggang 38% ang presyo ng krudong langis, itinaas ng mga kumpanya sa Pilipinas ang presyo ng langis ng 43 hanggang 50%.
Ito ay kahit pa ang ibinebenta ng mga ito ay ang supply nila na binili bago pa ang Marso. Nagagawa ito ng mga kumpanya dahil sa deregulasyon ng industriya ng langis na nagbibigay sa kanila ng buong laya na itakda ang presyo ng bentahan ng langis anuman ang pagtaas o pagbaba nito sa pandaigdigang pamilihan. Tigil pasada, welga. Libo-libong driver ng jeep, bus, UV Express, TNVS at motorcycle taxi habal-habal sa buong Pilipinas ang nagtigil pasada noong Marso 26 hanggang 27 bilang protesta sa gerang agresyon ng US sa Iran at laban sa walang awat na pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas. Tugon nito sa panawagan 2 araw na pambansang welga sa transportasyon ng bagong tatag No to Oil Price Hike Coalition. Tangan ng welga ang panawagan para sa agarang pagtigil ng gerang agresyon ng US sa Iran na nagdulot ng pagsirit sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Panawagan din nila ang pag-rollback sa presyo ng langis tungong 55 pesos kada litro, pagtanggal ng VAT at excise tax sa gasolina at diesel, at pagbasuro sa oil deregulation law. Kasabay nito, hinimok nila ang rehimeng Marcos na igawad ang dagdag pasayad sa lahat ng pampublikong sasakyan at itaas ang sahod ng mga manggagawa sa nakabubuhay na antas. Panawagan nila ang mas malawak na subsidyo at nasyonalisasyon ng industriya ng langis para magsilbi ito sa mamamayan kaysa sakitan ng dambuhalang mga kumpanya. Sa araw ng welga, tumirik ang biyahe sa pangunahing mga ruta sa Metro Manila at sa mga probinsya ng Bicol, Bulacan, Cebu, Batangas, Laguna at Cavite. Nagkaroon ng mga aksyon protesta sa Baguio, Bacolod, Iloilo, Leyte, General Santos at Davao. Binigyan diin ng mga lider ng piston at mga kaalyado nito na hindi na kayang tiisin ng mga driver ang araw-araw na pagkalugi na umabot sa 1,500 pesos hanggang 1,600 pesos kada sasakyan noong Marso. Ngayong Abril 7, isa na naman dambuhalang pagtaas ng presyo ng diesel 19.8 pesos kada litro at gasolina 5.9 pesos kada litro ang ipinataw ng mga kumpanya ng langis. Itinulak nito ang presyo ng diesel tungong 160 pesos kada litro at gasolina tungong 111 pesos kada litro. Pinubuo ang No to Oil Price Hike Coalition ng mahigit 20 organisasyon ng transportasyon pati na ang mga grupo ng pasahero, manggagawa at iba pang sektor. Kabilang sa mga ito ang Piston, Manibela, United Transportation Coalition, Carriers, Bus Employees Association of the Philippines, Laban TNVS at iba pa. Muling pag-antala sa halalan sa BARMM, pagsabotahe sa prosesong pangkapayapaan. Sa panlimang pagkakataon, ipinagpaliban ng reaksyonaryong gobyerno ang dapat sanay unang regular na eleksyon para sa parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARMM. Pinirmahan ni Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12317 noong Marso 25 na naglipat sa eleksyon mula Mayo tungo Setyembre ngayong taon. 7 taon nang nahuhuli ang halalan mula sa orihinal na taong itinakda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o ang CAB sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o ng GRP at ng Moro Islamic Liberation Front o ng MILF. Mula 2014, tinupad ng MILF ang mga obligasyon nito sa kasunduan. Nasa 14,000 mga kombatant nito ang pumaloob sa normalisasyon at 2,450 na ang sinalo nilang mga armas. Sa kabilang banda, wala pang kalahati sa mga obligasyon ng GRP ang tinupad nito. Bunsod nito ipinag-utos ng MILF Central Committee noong Hulyo 2025 ang pagtigil sa proseso ng pagdisarma sa mga natitirang puwersa nito hanggang hindi ipinatutupad ng GRP ang mga obligasyon nito sa kasunduan. Taliwas sa mga pangako ng CAB ng kabuhayan at kapayapaan, nananatiling walang lupa at kabuhayan ang libo-libong dating mujahidin o mandirigma ng MILF at kanilang mga pamilya. Kasaysayan ng pagtataksil. Mahaba at madugo ang kasaysayan ng pagtataksil ng reaksyonaryong estado sa mamamayang Moro.
Sa loob ng ilang dekada, mula pa sa panahon ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. na nagsagawa ng brutal na mga massacre sa Jabida, Manili at Palimbang hanggang makabilik ang mga Marcos sa poder sa katauhan ni Ferdinand Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pasistang paninibasib sa kanilang mga komunidad. Lagit-lagi, katambal ng reaksyonaryong estado ang imperialismong US sa kampanyang panunupil nito. Noong 2001, idineklara ng US ang West Mindanao bilang pangalawang larangan ng terorismo sunod sa Afghanistan, matapos maganap ang mga atake ng grupong Al-Qaeda sa US. Mula noon, ginamit ng US bilang palaruan ang mga isla at probinsya ng Bangsamoro para subukin ang mga taktikang kontra-insurhensya. Matapos sipain ng mga base militar ng US sa Luzon noong 1991, inilagay nito sa West Mindanao ang Joint Special Operations Task Force Philippines o ang JSO-TFP para manguna sa mga espesyal na operations nito sa Maguindanao at Sulu. Nagbase ang daang-daang tropang Amerikano sa Zamboanga City nang humigit kumulang 14 na taon. Sa direksyon ng US, ipinataw ni Duterte ang batas militar sa buong Mindanao noong 2017 para pulbusin ang Marawi City at tugisin ang mga armadong grupo sa isla kabilang ang mga unit ng BHB. Direkta siyang tinutuwang ng mga tropang Amerikano sa pagpapalayas ng mga Moro sa kanilang syudad at pag-agaw ng mga primerang lote dito para tayuan ng mga base militar. Hanggang ngayon, ilang pung libo pang bakwit ang hindi nakababalik sa kanilang mga komunidad at pinagkakaitan ng hustisya at makatarungan na kompensasyon. Kalaunan, ibinase ng US sa syudad ang Operation Pacific Eagle Philippines na pumalit sa JSO-TFP. Pakikiisa at kahandang makipaglaban. Batid ng National Democratic Front at mga revolusyonaryong puwersa nito sa Mindanao ang krisis na kinasasadlakan ngayon ng pakikibakang Moro. Tuloy-tuloy na sinasalaula ng US at ng reaksyonaryong gobyerno ang mga kasunduang inabot sa higit na 17 taong pakikipag-usapang pangkapayapaan para panitilihing supil ang mamamayang Moro at ipagkait sa kanila ang kanilang mga lupa. Todo ang paglalako ng rehimeng Marcos sa kanilang mga rekurso sa mga dayuhang kumpanya sa pagmimina, agribusiness at mga plantasyong komersyal. Batid ng NDF na ginagamit ng GRP ang prosesong pangkapayapaan para neutralisahin ang paglaban ng mga mamamayang Moro habang pinapanatili ang mga kondisyon na nagbunga nito. Isa itong aral na mahigpit na pinanghahawakan ng NDF sa sarili nitong karanasan sa pakikipag-usapang pangkapayapaan sa GRP. Mahigpit na nakikiisa ang mga revolusyonaryong puwersa sa ilalim ng NDF sa hangarin ng mamamayang Moro para sa pagpapasya sa sarili laban sa pambansang pang-aapi. Nakaugat ang kanilang paglaban sa malawak na pang-aagaw na kanilang lupa at kabuhayan, gayon din sa pang-aapi sa kanilang kultura at kinagisnan. Hindi ito nahihiwalay sa mas malawak na pakikibaka ng buong sambayan ng Pilipino laban sa imperialismo, laban sa feudalismo at laban sa burokrata kapitalismo. Dagok ng mataas na presyo ng langis sa panahon ng tagtuyot sa Cagayan Valley. Gumuguho ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Cagayan Valley dahil sa linggo-linggong walang tigil na malakihang pagtaas ng presyo ng langis. Doble dagok ito sa kanila lalo na at tumaranas ang mga palayan, maisan at taniman ng tagtuyot mula huling linggo ng Pebrero. Ngayong Abril, inaasahang makakaranas ang rehiyon ng 11 hanggang 20 tuyong araw habang mas maraming araw pa sa Mayo. Kinatatangian ang tuyong araw ng mas mababa pa sa 1 milimetro na patak ng ulan. Nangangahulugan ito ng mas malaking konsumo ng langis ng mga makinaryang pambomba ng tubig at paglinang sa lupa. Noong huling linggo ng Marso, umabot sa 95 pesos hanggang 97 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. 121 pesos to 136 pesos kada litro ang diesel at 148 pesos kada litro ang kerosene sa rehiyon.
Katumbas nito ang mahigit dobleng gasto sa makinarya at patubig at pagtaas ng presyo ng binhi, pestisidyo at pataba dahil sa transportasyon. Hinihila rin ang presyo ng buo-buong pagsalalay ng Pilipinas sa importasyon ng mga ito na ngayon nasasakal dahil sa gerang agresyon ng US sa Iran. Palaya ni Manong Esto. Kumukonsumo si Manong Esto ng hanggang 200 at 45 litro ng diesel para sa kanyang 1 ektaryang palayan sa Cagayan. Ginagamit niya ito sa bomba sa tubig, traktor at kuliglig. Nang nagtanim noong Enero, nasa 56.5 pesos kada litro ang diesel sa probinsya at sumirit sa 122.31 pesos kada litro noong Marso 24 kung kailan namulaklak na ang kanyang palay, kritikal na panahon ng pagpapatubig. Sa konserbatibong taya ni Manong Esto, aabot sa 27,345.23 pesos ang gastos niya para sa diesel sa buong taniman. Malayo ito sa 13,842.5 pesos na sanay gastos kung nanatili sa presyohan noong Enero. Sa anihan ngayong Abril, tiyak siyang mas mahal ang renta sa reaper at gastos sa pagpapahakot. Dagdag pa ang halos dobleng presyo ng abono. Ang urea na dating 1,600 pesos to 1,700 pesos ay 2,400 pesos na kada 50 kilo, habang ang triple 14 na dating 1,600 pesos to 1,700 pesos ay 2,100 pesos na. Sa siklong ito ng produksyon, gumasto si Manong Esto ng kabuuang 74,846 pesos. Hindi kasama dito ang binhing hybrid na libre niyang nakuha sa Department of Agriculture na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Kung maaani ang target na 83 sako ng palay at may ibebenta sa presyong 28 pesos kada kilo ang tuyong palay, makakakuha siya ng 76,692 pesos. Ang netong kita niya ay 1,845 pesos lamang sa buong 4 na buwan ng pagsasaka. Buntong hininga ni Manong Esto, kung magpapatuloy pa ang ganitong tunguhin ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mananatiling bagsak ang presyo ng palay, tuluyan ang mabubura ang aming kabuhayan. Aminado kahit ang DA na babagsak ang produksyon ng palay sa bansa dahil sa nagtataas ang gasto sa produksyon. Sa pinakamalalang senaryo, tinataya ng DA na hindi maaabot ang target na 19.87 milyong metriko tonelada o MT produksyon ng palay sa buong taon. Magkukulang ng 11,868 MT sa unang hati ng 2026 at 112,522 MT sa ikalawang hati ng taon. Tuyot na mga maisan. Sa 1 ektaryang maisan sa Isabela, nalugi ng 54,000 pesos ang magsasakang si Tatang Sisko dahil sa mababang ani at mahal na gasto sa produksyon. Namuhunan siya ng 70,000 pesos para rito. Gumamit siya ng water pump para sa patubig, ngunit nang sumirit ang presyo ng langis, hindi niya nakayanang isustini ito. Nabansot ang mga mais na karaniwang singtaas ni Tatang Sisko. Ang bunga na dapat ay malalaki, mabigat at siksik na butil ay naging maliliit at bungi-bungi. Kung dati ay nakakapang-ani siya ng 5 hanggang 8 tonelada sa 1 ektarya, 1 tonelada lamang ang naaani niya sa maisan noong Marso. Binarat pa ng komersyante ang presyo ng kanyang mais sa 12 pesos kada kilo dahil sa mababang kalidad nito. Sa panggigiit ni Tatang Sisko, naibenta niya ito sa halagang 16 pesos kada kilo o kabuuang 16,000 pesos. Malayo pa rin sa hinihingi niyang 21 pesos kada kilo. Sa ilang mga kaso ng maisan, 10 sako lamang ang naaani ng mga magsasaka sa 1 ektarya. Sa harap nito, may tuturing ng mga magsasaka na wais ang magsasakang hindi na lang nagtanim at iniwang tiwangwang ang kanyang bukid dahil walang gastos at pagod. Inutil na rehimen. Ayon sa Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid Cagayan Valley o PKMCV, patitindihin ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng ani ang krisis sa pagkain sa bansa. Malinaw ito sa dinaranas ngayon ng mga mambubukid sa rehiyon na pangalawang pinakamalaking producer ng bigas at pangunahing producer ng mais sa bansa. Malaki ang pananagutan dito ng Rehimeng Marcos sa kainutilang kontrolin ang presyo ng langis at sa bulok ng mga pasilidad at serbisyong patubig. Wala itong makabuluhang hakbang at sa halip kakarampot na 2,345 pesos tulong pinansyal ang inialok niya sa limitadong bilang ng magsasaka.
Ang ganitong sinasapit natin ay konkretong larawan na lumalakas na pagbayo ng imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo sa magsasaka, ayon sa PKMCV. Kaugnay nito, nanawagan ng grupo sa mga magsasaka na palakasin ang pagkakaisa sa rehiyon at puspusang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan. Pakikipagkapit-bisig sa mamayang Indian at Adivasi. Sa iba't ibang dako ng mundo, kumilos ang mga partido at organisasyon noong Marso 28 para ipanawagan ang pagwawakas sa Operation Kagar o Huling Digma ng pasistang Brahmanical Hindutva na pasistang rehimen ni Narendra Modi sa India. Nakipagkapit-bisig sila sa mamayang Indian at Adivasi na tinatarget ng malupit at madugong kampanya ng pagsupil na nagsimula noong Enero 2024. Sa panawagan ng International Committee to Support the People's War in India, lumahok sa araw ng pagkilos ang mga puwersa mula sa Brazil, Bangladesh, Finland, Mexico, the Netherlands, Pilipinas, Switzerland, United Kingdom at US. Namahagi sila ng mga polyeto, nagpaskil ng mga poster, nagsabit ng mga streamer, nagpinta ng mga panawagan sa pader, nagtalakayan at nagprotesta para hikayati ng mas maraming mamamayan na tumindig para sa mga Indian at Adivasi. Kabilang sa mga aktibong nakilahok sa kampanya ang anti-imperialistang alyansa na International League of People's Struggle o ILPS at ang Commission on Indigenous Peoples and National Minorities nito o ILPS Commission 10. Ang madugong huling digma. Ang Operation Kagar ay bahagi ng kabuuang pagpapatindi ng pasismo ng Estado ng India sa ilalim ng Surajikan Scheme noong 2022. Isa itong kampanya kontra insurhensya na may deklaradong layunin na durugin sa katapusan ng Marso 2026 ang armadong revolusyonaryong paglaban ng mamamayang India na pinamumunuan ng Communist Party of India o CPI Maoist. Nakabalangkas ito sa doktrinang US counterinsurgency at direktang kadugtong ng US Indo-Pacific Strategy. Dagdag rito, pinapaypayan ng operasyon ang panatisismo sa relihiyon para sa pasistang panunupil ng rehimeng Brahmanical Hindutva na pinamumunuan ni Modi. Sa ilalim ng Kagar, mahigit 750 individual, pangunahin mga Adivasi sa Central India ang minasakel ng rehimeng Modi. Libo-libo rin ang inaresto at ikinulong ng armadong puwersa ng Estado sa patong-patong ng mga kaso at pagbabansag sa kanila bilang terorista. Ipinailalim ang mga komunidad ng mga katutubo sa kampanya ng maramihang pagpapasuko at pamimilit na makipagtulungan sa militar. Tinadtad ng mga kagubatan at komunidad ng daan-daang kampong militar na umaktong protektor ng mga korporasyong multinational na nangangamkam sa mga lupang ninuno at dumadambong sa kalikasan. Samantala, hindi iilang mga kadre at leader ng CPI Maoist at ng People's Liberation Guerrilla Army o PLGA ang naging biktima ng karahasan ng Kagar. Karaniwang modus ng rehimeng Modi ang pag-aresto sa kanila, pagpapailalim sa matinding torture bago patayin habang nasa kustodiya ng militar at pulis. Malulubhang paglabag ang mga ito sa internasyonal na makataong batas. Pakikiisa ng PKP at BHP. Sa harap ng deklaradong layunin ng rehimeng Modi na wakasan ang CPI Maoist at PLGA sa katapusan ng Marso 2026, muling pinagtibay ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at buong revolusyonaryong kilusang Pilipino ang suporta sa kanila. Ayon kay Marco Valbuena, punong opisyal sa impormasyon ng partido, tiwala ang revolusyonaryong kilusang Pilipino na mapangingibabawan at magtatagumpay ang revolusyonaryong kilusang Indian laban sa Kagar. Hanggat magpapatuloy ang pagkasamantala, lalaban ang mamamayan, aniya. Inihambing ni Valbuena ang Kagar sa mga pasistang taktika na idinidikta ng US na ginagamit laban sa mamamayang Pilipino sa loob ng maraming dekada sa ilalim ng iba't ibang rehimen hanggang sa kasalukuyang rehimeng US Marcos. Aniya, ang mamamayang Indian at Pilipino ay parehong nagpapakita ng katapangan sa pakikipaglaban sa terorismo at mga api na handang humarap sa lahat ng kahirapan at mag-alay ng mga kinakailangang sakripisyo. Dagdag ni Valbuena, binibigyang inspirasyon ng magiting na paglaban ng mamamayang Indian at ng mga revolusyonaryong puwersa nito ang mamamayang Pilipino na ipagpatuloy ang armadong pakikibaka ng may mas matinding sigasig. Sa gitna ng isang mundong niyayanig ng mga digma ang sinimulan, inudyukan o sinuportahan ng mga imperialista, kailangan na magkaisa ang mamamayang Indian at Pilipino at isulong ang kanilang mga pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.
Ang paglaya ng India at Pilipinas mula sa imperialistang pang-aapi at dominasyon ay magsisilbing isang napakahalagang kontribusyon sa pandaigdigang pakikibaka laban sa imperialismo at para sa kalayaan at sosyalismo. Internasyonalismo at ang matatag na paninindigan ng mamamayang Cuban. Nahaharap ang mamamayan ng Cuba sa walang kapantay na pagdurusa tulad ng oil embargo na ipinataw ng rehimeng Trump ng US sa bansa upang angkinin at pilitin ng gobyerno nito na sumunod sa kanyang nais. Matindi ang naging epekto nito sa transportasyon at sa takbo ng mga ospital at pasilidad medikal, eskwelahan, turismo at produksyon ng pagkain ng bansa. Pinakahuli lamang ito sa walang lubay na paggigipit sa 66 na taon na marahas na sanksyon sa ekonomiya ay pinataw ng US sa bansa mula nang magtagumpay ang revolusyon dito noong 1959 laban sa diktadurang US Batista. Imbes na yumuko, kumilos ang gobyerno ng Cuba para punan ang malaking depisit sa enerhiya sa pamamagitan ng pag-arangkada ng sariling produksyon ng krudong langis at mabilis na pagtatayo ng mga pasilidad na solar at geothermal. Ginawang prioridad ng Estado ang mga ospital at pasilidad, pangkalusugan, produksyon ng pagkain at mga bataang serbisyo ng mga vulnerable sa lipunan tulad ng matatanda, bata at buntis. Higit dito, ipinamalas ng mamamayang Cuban ang kanilang militante at anti-imperialistang pagkakaisa. Kinundinan nila ang embargo na tinawag nilang isang asimetriko, brutal at mapang-aping agresyon ng imperialismong US. Gayon na lamang ang brutalidad ng atake, anila dahil batid ng US na hindi titiklop ang revolusyonaryong gobyerno ng Cuba, matatag ang sistemang panlipunan nito at tapat ito sa panlipunang hustisya at pakikipagkaisa. Sunod-sunod ang patriotikong pagkilos sa mga Cuban para ipagtanggol ang soberanya. May mga gabing nagtitipon sila para kondinahin ang US, dala ang libu-libong kandila. Pinakahuli sa malakihang pagkilos sa bansa ang naganap noong Abril 2 kung saan tumungo sa harap ng embahada ng US sa Havana ang libu-libong Cuban, sakay ng kanilang bisikleta at elektronikong bisikleta at bitbit ang mga bandila ng kanilang bansa. Kasama nila sa pagkilos ang kanilang presidente na si Miguel Diaz-Canel. Di nagmamaliw na suporta. Mula Enero hanggang Marso, bumuhos ang suportang pampolitika at material sa Cuba. Naglunsad ng mga protesta at aktibidad bilang suporta sa Cuba at pagkondena sa imperialismong US ang mga progresibong grupo, mga unyon, estudyante at mga grupong sumusuporta sa Latin America sa Belgium, UK, Canada, Spain, Malaysia at mga syudad sa US. Nananawagan sila para sa pagtanggal sa sanksyon sa ekonomiya. Sa Africa, tinalaw ng mga progresibong grupo ang 31 embahada ng Cuba upang ipaabot ang kanilang pakikiisa sa mamamayan nito. Noong Marso 18 hanggang 20, mahigit 600 aktivista mula 38 bansa at 140 organisasyon ang dumating sa Cuba upang maghatid ng nasa 20 toneladang ayuda at suporta sa politika. Kabilang sa dala nilang tulong ang pagkain, gamot, gamit medikal, baterya, solar panel at bisikleta. Idineklara ng mga grupo ang Marso 21 bilang pandaigdigang araw ng pakikiisa sa Cuba na sinabayan ng mga koordinadong pagkilos sa iba't ibang panig ng mundo. Dagdag dito, dumating sa bansa noong Marso 24 ang 3 barko mula sa iba't ibang bansa sa Latin America na may dalang ayuda. Bago pa nito, nagpadala ang Mexico ng mahigit 1,200 toneladong pagkain at iba pang supply. Nangako si Claudia Sheinbaum, presidente ng Mexico, na muling magpapadala ng langis sa bansa. Ang Mexico ang isa sa mayor na taga-supply ng langis sa Cuba na tumigil maghatid ng langis dahil sa pressure ng US. Noong Marso 30, dumating sa Cuba ang oil tanker ng bansang Russia na may dalang 730,000 bariles ng langis. Parating na din sa bansa ang kanilang ikalawang tanker na may dalang mahigit 27,000 tonelada ng gas. Nangako ang Russia na patuloy itong magpapadala ng ayuda sa kabila ng blokeyo ng US. Nagpadala rin ng ayuda ang mga bansa sa Caribbean, ang China, Canada, Brazil, Italy at ilang organisasyon mula sa US. Bagamat hindi sasapat ang mga ayuda upang lubusang maibsan ang pagdurusa ng mamamayan ng Cuba, dala nito ang pandaigdigang suporta sa kanilang soberanya at mariing pagkondena sa malupit at kriminal na kolektibong pagparusa ng rehimeng Trump ng US sa mamamayang Cuban. Sa madaling salita, 7,970 pesos o 440 pesos kada araw ang sahod para sa 8 araw, 12 oras kada araw na pagtatrabaho ng migranteng Pilipino sa South Korea sa ilalim ng seasonal work program nito.
Pinagtatrabaho sila sa hindi makataong kondisyon sa paggawa at dumaranas ng matinding pang-aapi. Pinagkunan, migrante South Korea. 20,000 ektarya ng lupa ang napakinabangan ng masang magsasaka sa Sounder Tagalog, bunga ng kampanyang antipedal ng revolusyonaryong magsasaka. Pinagkunan, Kalatas. 8.3 million pesos ang halaga ng kinakargang jet fuel ng isang C-17 aircraft ng US Force na naghahatid ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas para sa Balikatan 2026. 60.95 pesos para sa $1 ang pinakabagsak na halaga ng piso kontra sa dolyar na itala noong Marso 27. Ibig sabihin, lalaki ang halaga ng mga kalakal na inaangkat ng Pilipinas na bigwa sa ekonomiya nitong nakasalalay sa imported na sangkap at produkto. 6 na eroplanong pandigma ng US ang napabagsak ng Iran noong Abril 3. Mas marami pang drone pang surveillance ang napatamaan nito sa ere. Fatwa No. 5 Series of 2026, Deklarasyon ng Bangsamoro Darul Ifta na inilabas noong Pebrero 26 na nagbabawal sa pagpilit sa isang babaeng biktima ng panggagahasa na magpakasal sa nanggahasa sa kanya. 24,000 ang nagrally sa Tokyo noong Marso 25 para tutulan ang plano ni Prime Minister Takaichi na burahin ang makakapayapaang probisyon sa konstitusyon ng Japan at iprotesta ang pagkalagad niya sa bansa sa gerang agresyon ng US at Israel sa Iran. Balitang Digmang Bayan. 5 aksyong militar isinagawa ng BHP Southwest Negros noong Marso. Nakapaglunsad ng 5 aksyong militar ang bagong hukbong bayan BHP Southwest Negros Armando Sumayong Jr. Command noong Marso. 3 operasyong haras at 2 operasyong disarma ang isinagawa nito. Noong Marso 1, pinaputukan ng hukbo ang detachment ng 15th Infantry Battalion sa Barangay Haba sa bayan ng Candoni sa Negros Occidental. Noong Marso 9 at Marso 16, pinaputukan ng BHP ang mga sundalo ng 15th Infantry Battalion sa Sitio Patol, Barangay Kaliling at Sitio Tagaytay, Barangay Nara, kapwa sa bayan ng Kawayan. Naisagawa naman ang operasyong disarma sa mga kontra-revolusyonaryo at masasamang elemento sa saklaw na area ng unit noong Marso 12 at Marso 19. Nakumpiska ng mga pulang mandirigma ang 2 armas mula sa mga target nito na napatunayang nagkasala sa mamamayan at revolusyonaryong kilusan. 2 bagong balangay ng compatriots itinatag. Inulat ng Compatriots NDFE ang pagkakatatag ng mga bagong balangay nito sa Hong Kong at New Zealand noong Marso 29. Itinaon ng Assemblea ng pagtatatag sa pagdiriwang ng ika-57 taong anibersaryo ng bagong hukbong bayan, BHB. 100 miyembro ng LAB, nagtipon. Ipinagdiwang na aabot sa 100 miyembro ng Liga ng Angham para sa Bayan, LAB, ang kanilang 50 taong anibersaryo at ika-57 taong anibersaryo ng BHP sa isang pagtitipon sa Metro Manila noong Marso. Itinatag ang LAB noong Disyembre 1965. Komprensya sa politika, idinaos ng KM Datako. Mahigit 80 miyembro ng KM Datako ang nagtipon noong Marso para sa panrehiyong komprensya sa politika ng revolusyonaryong mga kabataan at estudyante sa Cordillera. Pagkatapos ng komprensya, buo at matibay ang paninindigan ng KM Datako na lalo pang magpalakas, magpalawak at sumuporta at sumapi sa BHP. Itinaon ang aktibidad sa anibersaryo ng Hukbong Bayan. Panawagan sa masang magkasaka, magkaisa at kumilos. Sa harap ng matinding krisis sa kagutuman, nananawagan ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid o PKM sa masang magkasaka na magkaisa at sama-samang kumilos para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kagalingan. Ayon sa PKM, sa direktang pagresolba ng danyos ay dapat panghawakan ang pagiging organisado at mapagpunyagi. Anito, dapat kumilos at ugnayan ang mga panggitnang puwersa para sa signifikanteng suporta para sa pagkain at para maipagpatuloy ang pagkasaka at produksyon. Kaakibat nito, dapat patuloy na singilin ang papit na rehimen sa kawalang kompensasyon sa danyos bunga ng krisis.
Sa fundamental, dapat pahinain ang puppet na rehimen sa bansa at ang imperialismong US sa pamamagitan ng pagkusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan, pahayag ng PKM. Dapat tugunan ng PKM ang pagpaparami ng mapapasampa sa bagong hukbong bayan at pagkasanay sa mga masang aktivistang magbubukid para sa Demokratikong Rebolusyong Bayan. Panawagan din itong kagyat na ipatupad at epektibong pamahalaan ang pagkusulong ng Rebolusyong Agraryo upang matiyak ang supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng komunidad. Kailangan ding buuin at i-recover ang mga samahang masa at mga komiteng revolusyonaryo sa baryo. Anito, ang tagumpay ng Demokratikong Rebolusyong Bayan na may sosyalistang perspektiba ang siyang pangmatagalang solusyon at kalayaan sa krisis ng imperialismo sa buong mundo, ayon sa PKM. Militarisasyon sa Masbate umiigting. Kasalukuyang naharap ang mga Masbateño sa mas pinaigting na militarisasyon at paglabag sa karapatang pantao matapos magtambak ng dagdag na tropa ang Armed Forces of the Philippines sa isla. Noong Marso, idineklara ng 9003rd Infantry Brigade ang Masbate bilang priority area nito. Dumating sa probinsya ang 65th Infantry Battalion noong Pebrero. Sumunod na idinagdag ang mahigit 200 tropa mula sa 9003rd Infantry Brigade noong Marso 13 upang maglunsad ng operasyong combat sa kabundukan ng Dumalinding, ang bundok na nagdudugtong sa tatlong bayan ng Palanas, Limasalang at Kataingan. Kasabay nito, nagsasagawa din ng Modified Community Support Sustainment Program sa mga sentro ng 9 na baryo ng Palanas. Hindi bababa sa 8 sundalo ang nakapakat sa bawat barangay. Paulit-ulit nilang pinapatawag ang mga residente para pumaloob sa huwad na programang nagpapasuko ng AFP. Humigit kumulang 30 tropa ang nakasalukuyang nakahimpil sa plaza at barangay hall ng Barangay San Carlos sa Palanas habang naghihintay na matapos itinatayo nilang command post. Kasalukuyan ding nag-operasyon ang militar sa bayan ng Kawayan at Placer at mga barangay sa bayan ng Esperanza at POV Corpus. Perwisyo sa mga magsasaka. Noong Marso 10, iniulat ang paghasik ng takot ng mga elemento ng 2nd Infantry Battalion sa mga eskwelahan ng Barangay Libertad, Kawayan. Namataan naman ang 65th Infantry Battalion na namimigay ng polyeto na puno ng disinformasyon at kasinungalingan sa Barangay Estampar sa bayan ng Kataingan. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga residente ng San Carlos sa Palanas sa pag-iinom at paglalasing ng mga sundalo na humantong sa pagpapaputok ng baril sa pampublikong lugar. Iniulat din nila ang panggigipit ng mga sundalo, kabilang ang surveillance, pananakot at pagsampa ng gawa-gawang kaso laban sa mga kaanak ng pinaghihinalaang miyembro ng bagong hukbong bayan. Pinipilit din ng mga sundalo ang mga sibilyan na napasurrender nito para magsilbing asset, paniniktik sa lugar at direktang lumahok sa mga operasyong combat. Ayon kay Carlos Del Mar, tagapagsalita ng BHB Masbate o Serapsing Command, nabawasan ng oras ang mga magsasaka sa paghahanap buhay at lumiit ang kanilang kita dahil sa mga patakaran ng militar sa mga barangay. Dagdag pahirap sila sa dinaranas ngayon ng masang Masbateño na krisis sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin bunsod ng imperialistang gera ng US sa Middle East at kainutilan ng rehimeng Marcos. Planong pagtatayo ng nuclear reactor sa UP Diliman, kinundi na. Nagprotesta ang agham, mga estudyante at profesional sa larangan ng siyensya, teknolohiya, inhinyerya at matematika noong Marso 25 sa harap ng UP Asian Institute of Tourism. Kinundi nila ang planong pagtatayo ng eksperimento at konektado sa militar ng US na nuclear reactor sa lupain ng UP Diliman sa Quezon City. Noong Marso 2025, nagbuo ng kasunduan ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI at Vailor Atomics para sa pagtatayo ng 100 kilowatt microreactor na tinatawag na WARD-1. Ang proyekto ay pangungunahan ng Vailor Atomics Research Institute, subsidyaryo ng Vailor sa Pilipinas. Ang maliit na planta ay hindi pang supply ng kuryente kundi eksperimento lamang para sa mga komersyal na reactor sa hinaharap. Ang Vailor Atomics ay pinupondohan ng Anduril Industries, kumpanyang gumagawa ng makabagong armas at teknolohiya sa US. Ang direktang ugnayan ng Vailor Atomics at Anduril Technology sa militar ng US ay nagpapahiwatig sa kung paano gagamitin ang teknolohiya sa hinaharap.
Bahagi ang plano ng pagtutulak ng rehimeng US Marcos na magkaroon ng gumaganang plantang nuklear sa bansa sa 2032. Nakapailalim rin ito sa 123 Agreement for Civil Nuclear Energy Cooperation ng Pilipinas at US. Samantala, gaganapin sa Taguig City sa Mayo ang ikalawang World Nuclear Supply Chain Conference. Pangunahan ito ng World Nuclear Association upang patatagin ang pandaigdigang supply para sa mga proyektong nuklear. Katuwang ang puppet na rehimeng Marcos, ilalako rito ang mga kumpanyang nuklear ng US sa Asia. 2 pinatay, 6 iligal na inaresto ng pulis at militar. 2 sibilyan ang pinatay at 6 ang iligal na inaresto ng mga pwersa ng Estado mula gitnang bahagi ng Marso hanggang Abril 7. Samantala, marahas na binuwag ng kapitalista ang pagkilos ng mga manggagawa sa isang pabrika sa Laguna. Pagpatay. Sa Sorsogon, pinaslang ng mga elemento ng 31st Infantry Battalion si James Quiñones, 24 anyos na manggagawa habang nag-aabang ng bangka papuntang sentro ng bayan noong Marso 25 sa Barangay 100, Donsol. Pinalalabas ng mga militar na tinamaan ang biktima ng ligaw na bala na pinasisinungalingan ng pamilya dahil tadtad ng bala ang kanyang katawan. Sa Negros Oriental, namatay sa pagdurugo ang magsasakang si Edgar Tingting, 50 taong gulang sa Barangay Trinidad, Guhulngan City noong Marso 17 matapos barilin ng 62nd Infantry Battalion habang kumukuha ng damong pagkain ng baka. Pinalalabas ng 62nd Infantry Battalion na pulang mandirigma si Tingting na namatay sa isang engkwentro. Sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala ng 79th Infantry Battalion ang isang magsasaka sa Barangay Minautok, Calatrava noong Abril 6. Hindi pa tiyak ang kalagayan ng biktima. Pinalalabas ng militar na nagkaengkwentro sa pagitan nito at ng bagong hukbong bayan. Pag-aresto. Sa Occidental Mindoro, inaresto ng 68th Infantry Battalion si Charles Garzon o Sika noong Marso 29 sa sitio Salafay, Barangay Monteclaro, San Jose. Pinaratangan siyang miyembro ng BHP na nadakip matapos ang isang labanan. Si Garzon ay isang pangkulturang aktivista. Nagtapos siya sa kursong AB Arts Management sa De La Salle College of St. Benilde at ginawaran ng karangalang magna cum laude. Sa kulungan, pinailalim siya sa pisikal at mental na torture at nilalabag ang kanyang mga karapatan. Sa Iloilo, inaresto ng pinagsanib ng mga pwersa ng militar at pulis sina Josephine Porquia, 64 na taong gulang, at Maria Luisita Gamolilia Guillen, 62 taong gulang, sa kanilang tinutuluyang bahay sa Barangay Aganan, Pavia noong Abril 2. Si Porquia, dating coordinator ng grupong migrante, ay kumakaharap sa kasong rebelyon na isinampa noon pang 2012. Para ibimbin sa kulungan, pinalalabas na nakumpiska sa kanya ang mga pampasabog at sinampahan ng kasong iligal na pagmamanupaktura, pagbebenta at pag-aari ng eksplosibo. Si Guillen, miyembro ng Gabriela, ay sinampahan ng kasong obstruction of justice. Nakalaya siya noong Abril 3. Sa Pasay City, illegal na inaresto at mahigit 1 linggong ikinulong ng Pasay City Philippine National Police ang 3 residente na nagprotesta noong Marso 23 sa harap ng Pasay City Hall. Ang 3 ay kabilang sa hanay ng Wowie Market Vendors Association na tumututol sa pagsasara ng Wowie Market. Nakalaya sila noong Marso 31. Pagbuwag sa protesta. Sa Laguna, marahas na binuwag at binomba ng tubig ang mga nagpuprotestang manggagawa ng Package World Incorporation, pag-aari ni Lucio Tan, sa Laguna Technopark Special Economic Zone sa Cabuyao noong Marso 23. Pagkalipas ng ilang araw, tinanggal sa trabaho ang 139 na manggagawang kontraktual sa kumpanya. Ang protesta ay pinangunahan ng Package World Inc. Workers Union Independent laban sa deadlock at pambabarat ng kumpanya ng kanilang collective bargaining agreement. Ang Package World Inc. ay gumagawa ng mga kagamitang pampakete para sa mga produktong inumin at iba pa.
Bahagi ito ng kumpanyang Asia Brewery Incorporated. Mga migranteng Pilipino sa Europe at US lumahok sa rally kontra pasismo. Milyon-milyon sa US at daan-daang libo sa Europe ang lumahok sa magkakahiwalay na protesta nitong nagdaang mga linggo upang kondenahin ang lumalawak at umiigting na pasismo at rasismo sa kanilang mga bansa. Aktibong lumahok sa mga pagkilos na ito ang mga Pilipino sa ilalim ng grupong migrante sa Europe at Tanggol Migrante Movement sa US. Sa US, tinatayang nasa 8 milyong mamamayan ang lumahok sa ikatlong protestang No Kings noong Marso 28 bilang pagkondena sa pag-aastang hari ni Trump. Umabot sa 3,300 na protesta ang naitala sa US. Mas marami ng 2 milyon ang lumahok sa naturang pagkilos kumpara sa nakaraang No Kings noong Oktubre 25, 2025. Binatikos nila ang mapanupil niyang mga hakbang at kawalang pananagutan ng mga ito. Kabilang dito ang panggigera sa Middle East, pagtugis sa mga migrante at imigrante, pagbawas sa mga serbisyong panlipunan at pagkamal ng yaman ng kanyang pamilya at kasapakat na malalaking korporasyon. Sa labas ng US, nagkaroon ng mga protesta laban kay Trump sa France, Portugal, Germany, Italy at Greece. Sa United Kingdom o UK, umabot sa 250,000 ang nagmarcha patungo sa Houses of Parliament noon ding Marso 28 bilang pagtutol sa rasismo at tunguhing ultrakanan sa bansa. Ito ang pinakamalaking protesta laban sa mga persang ultranasyonalista at kontra-migrante sa kasaysayan ng UK. Nasa 500 grupo, kabilang ang mga unyon, grupo na kontra sa rasismo at kinatawan ng mga komunidad ng Muslim ang nagkaisa upang ilunsad ang aktibidad. Mga protesta. Kalbaryo ng mamamayan isinagawa sa Semana Santa. Isinagawa ang Kalbaryo ng Mamamayan 2026 mula Martes Santo hanggang Biyernes Santo, Abril 3 para ilahad ang mga pasanin ng mamamayang Pilipino lalo na sa harap ng krisis sa ekonomiya. Sinimula ng aktibidad sa komunidad sa NIA Road sa Quezon City noong Marso 31. Nagkaroon ng katulad ng mga aktibidad sa Tondo sa Maynila, Caloocan, Malabon, Navotas at sa Welcome Rotonda at Tatalon sa Quezon City. Kasabay na idinanas ang kalbaryo ng manggagawang pangkalusugan at mamamayan sa harap ng Department of Health laban sa pagtaas ng presyo ng gamot at dagdag na hirap sa pagpapaospital. Sa Davao City, nagkaroon ng kalbaryo sa Katauhan sa pangungunan ng mga progresibong grupo. Barikada kontra mina ng Katutubong Palauan. Nagtayo ng barikada ang mga katutubong Palauan at residente ng Sitio Linao, Barangay Ipilan, Brooks Point sa Palawan mula noong Marso 26 para pigilan ang pagpasok at pagmimina ng Kamya Nickel Inc. At dahil sa kanilang paninindigan, tinatakot at ginigipit sila ng kumpanya. Ang Kamya Nickel Inc. na magsisilbing operator ng proyektong mina na Infanta Nickel Project ay kinontrata ng Macro Asia Mining Corporation na subsidaryo ng Micro Asia Corp na pag-aari ng isang burgesyang kumprador na si Lucio Tan. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.